Love Serye TV. Magandang araw sa lahat nating giliw na tagapakinig. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan na tiyak ay kapupulutan natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Isang binata ang lubos na nasaktan sa panluloko ng kasintahan at nag-iisang babaeng kanyang minahal. Makakayanan ba na damdamin ng sakit nang maiwan at lukuhin o manatili ang sugat at magbabalik siya upang maghiganti? Kakaibang kwento ang ating matutunghayan na pinamagatang To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Nakatayo mula sa upper deck ng yate habang nakatingin sa malawak na karagatan si Achilles. Ang dalawang palad ay nakapaloob sa magkabilang bulsa. He deliberately closed his eyes as he feels the wind touching his skin. Nanunuot sa ilong niya ang amoy ng tubig dagat. And he likes the smell of it. Hindi siya nagkamali nang bilhin niya ang yate noong isang araw. Malakas ang pakiramdam niya magkakaroon siya ng payapang paglalayag ng mag-isa. For the time in his history, ay makakapagbakasyon siya. Mula kasi ng pamahalaan niya ang kumpanya ng kanilang pamilya, ay nawala na sa isip niya ang salitang holidays and breaks. But this time, sigurado na siyang gugugulin niya ang isang buwan magbakasyon sa dagat. Besides, may mapagkakatiwalaan naman siyang vice president ng kumpanya. They can contact him anytime whenever they needed him. So, kailan mo gustong maglayag? Maya-maya tanong ni Trev, ang pinsan niya na sumama sa kanya upang makita ng personal ang yate. Iminulat niya ang mga mata. As soon as possible, bro. Pulidong sagot niya rito. Ang paningin niya ay nakatuon sa malawak na karagatan. And that's great. Finally, naisipan mo na rin na magbakasyon. I really have to. And besides, para saan at binili ko ang yating ito kung hindi ko rin naman gagamitin? Well, just have fun. Magsama ka ng chicks para sulit ang paglalayag mo. Nakangisip ang tura ni Trev sa kanya. We'll see about that. Pilyo niyang sagot rito pero ang totoo ay wala sa isip niya na magpasakay ng kahit na sinong babae sa kanyang sasakyang pandagat. All he wanted to do is to be alone and far from society, yet to forget the woman who hurt him and caused him pain in his heart. He was engaged to be married to his ex-girlfriend, Emmeline. However, the woman cheated on him with his close friend. He was hurt as he trusted both of them, but damn, his body is banging his girlfriend behind his back. He broke up with Emmeline right at the moment when he caught them making out in one of his other friends' bar. Kung ang puso niya ang tatanungin, hindi siya ganong nasaktan. Marahil ay hindi rin malalim ang pagmamahal niya para sa babae. But his ego was crushed. Hindi lang niya lubos akalain na magloloko ito at sa kaibigan pa niya. Dahilan pa ng babae, wala raw siyang sapat na oras para rito. Well, he was guilty about that because he was always busy at work. But he showered her with gifts to compensate sa tuwing hindi siya nakakapunta sa mga dates nila. Marahas siyang napabuntong hininga. Well, that's the price of being so damn workaholic. But there's only one thing for sure that he won't regret. Iyon ay nang tapusin niya ang relasyon nila ng babae. Bilisan mo ang pagsustroll around, bro. Sayang naman kung hindi ko masusubukan ang yate na to. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Achilles at tiningnan ng pinsan. Mind to tell me? What happened to Tito Oliver's yacht? Trev shrugged his shoulder. Banda kung tumapak sa yate ng papa, unless makasal kami ni Monica. Achilles raised his brows, tila naghahanap ng paliwanag mula rito. Nahuli ako ni papa na may kasayaw sa kama. Anitong sinasabayan pa na nakakalokong ngiti. Ano naman ang kinalaman nun? Buntong hininga ni Trev bago nagpatuloy. It wasn't Monica. Isang babae ang kaniig ko that night. Babaero ka kasi. Alam mo namang nalalapit na ang kasal ninyo ni Monica. Nagloloko ka pa rin. Paninermon dito ni Achilles. You know how I dislike the idea of marrying that woman. I don't love her. Alam mo naman yan. Sina papa at mama lang naman na may gustong makasal kami ni Monica eh. But for heaven's sake, I won't marry her. Tinapik-tapik ni Achilles sa balikat si Trev. You can do something naman para hindi matuloy ang kasal, hindi ba?
Aniya sa pinsan na halatang sumama ang mood na mabanggit ang tungkol sa kasal nito sa anak ng balain ng mga magulang. Of course, I won't marry her. Never ever will I marry anyone. Tama na ang mapasaya ko sila sa kama. Balang araw makakatagpo mo rin ng babaeng magpapaibig sa pihikan mong puso. Trev just smirked na tila siguradong hindi mangyayari yun sa buhay nito. I doubt that. I'm happy being alone and being around with women. We'll see to that, he said as he walks toward the step going down to the lower deck. Nagtagi sa mga bagang niya nang makita at mabasa mula sa dyaryo ang mayaman lalaki na nakatayo sa luxurious yacht. Sa balita ay kabibili lang nito. Bumangon ang kinikimkim na galit sa dibdib niya habang nakatitig sa larawan ng lalaki. Magbabayad ka, Achilles Chavez. Nalalapit na ang katapusan mo. Ani ang kinuyumos ang babasahing artikulo. Naging stalker na siya ng lalaki buhat ng araw na matuklasan niya ang totoong naging kaugnayan nito sa kanyang kapatid. Lahat ng may kinalaman dito ay pinapriority niya para kahit saan ito magpunta ay alam niya. In that way, it will be easy for her to do her plan. Gagawin niya ang lahat mawala lamang ito sa mundo. Isa sa katuparan at ipaghihiganti niya ang maagang pagpanaw ng kanyang kapatid. Kahit anong mangyari ay hindi magbabago ang desisyon niyang iyon. Sa katunayan ay nag-iimpake na siya ng mga gamit para sundan ang lalaki at sisiguraduhin niyang magtatagumpay na siya sa pagkakataong ito. The devilish smile escaped from the corner of her lips as she continued packing her stuff. Magandang pagkakataon na yon para maisakatuparan niya ang pagkitil sa buhay nito. 3 linggo ang hiningi niyang leave sa kumpanyang kanyang pinaglilingkuran upang bigyan ng katuparan ang naipangakong salita sa yumaong kapatid. 3 buwan na buhat nang mabasa niya ang diary ng ate niyang si Yumi. At doon nalaman niya kung sino ang ama ng pamangkin niya at ng lalaking nanloko rito. Mahal na mahal niya ang ate niya. Sapagkat ito na ang tumayong magulang niya, buhat nang mamatay ang kanilang mga magulang. Pero dahil sa isang lalaki ay nasira ang buhay nito, hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa piling niya. Hindi nito nakayanan ng panganganak at kaagad itong binawian ng buhay pagsilang nito sa kanyang pamangkin na ngayon nasa pangangalaga niya na. Mabuti na lang at kaagad siyang nakahanap ng trabaho pagka-graduate niya ng kolehiyo. Dahil kung hindi, ay mamamatay sila ng sanggol na dilat ang mga mata. At kung hindi pa sila lumipat ng bagong apartment, ay hindi niya makikita at mababasa ang diary ng ate niya. Pinangakuan, pinaasa, pinaglaruan at niloko niya lang ako. Bigla tila siyang isang ilaw na lumitaw sa balintataw ng dalaga. Bahagi lamang iyon ng linyang nabasa niya sa diary ng ate Yumi niya. Sa dulo niyon ay ang pangalan ng lalaking nanloko rito. Where are you going, Tita Mami? Mula sa bukana ng pinto ay sumulpot ang kanyang cute na pamangkin. Si Hemi. Ikaw pala, sweetheart. Come to Mommy and give me a big hug. Aniya sa 4 na gulang na batang lalaki na kaagad namang tumalima at lumapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit na tila wala ng bukas pa na darating. I can breathe, Tita Mommy. Paos na reklamo ng bata. Oh, I'm sorry, son. I just can't resist myself not to embrace you so tight. Aniyang niluwagan ng pagkakayakap sa pamangkin. Ang cute-cute mo kasi. She kissed his cheeks as she tickled him after. Are you leaving again, Tito Mommy? Muling tanong nito na baka sa inosenteng mukha ang lungkot. Ngumiti muna si Rayleigh bago nagsalita. Kailangan na naman niya maghabi ng kasinungalingan na idadahilan niya sa pamangkin kung bakit siya mawawala. Saglit lang naman mawawala si Tita Mami eh. Kailangan kong umalis dahil sa trabaho. I swear, I'll be back after a couple of days. Okay ba yon? Ibilhan na kita ng gun toys. Hindi ba gusto mo mga yon? Aniya habang kalong si Hemi. Really, Tita? Bibilhan mo ako ng gun? Yup, but promise me na magpapakabait ka kay Yaya Rosie. Habang wala ako, okay? I will, Mommy. I will be a good boy. Masigla at mabilis na sagot nito. Itinaas pa ang kanang kamay bilang pagpapatunay sa pangako nito. Ginulo ni Rayleigh ang buhok ng pamangkin at muli itong niyakap ng mahigpit. Labis niyang ikinatutuwa ang pagiging bibo ni Hemi. Kahit musmos pa lamang ay makikitaan na ng katalinuhan. Nagpapareserba ng silid si Rayleigh sa Chavez Crystalline Hotel kung saan niya huling nakita ang lalaki. Kasama iyon sa plano niya
upang maging madali para sa kanya ang pagpaslang dito. Umayon pa sa kanya ang magandang pagkakataon dahil nalaman niya mag-isa lamang itong sakay sa yate. Good thing as well dahil walang makakasaksi sa anumang gagawin niya. Gagamit siya ng lansya upang sundan pa ito at doon isa sa katuparan ng kanyang misyon. Napangiti si Riley sa bahaging iyon. Mangyayari na ang pinaka-aantabayanan niya. Nakita rin niya ang pagsakay ng target niya sa yate. Mabilis siyang kumilos at kaagad na tinungo kung saan nakahilera ang mga lansya. Pinagpapasalamat niya at kahit paano ay natututo siyang gumamit niyon. Kuya, gagamitin ko na po ang lansya. Nakangiting ani sa may edad na lalaki. Rayleigh Zamora po, nagpakilala niya sa lalaki nang hindi ito kaagad nagsalita. Batid niyang nahalina pa sa pagmamasid sa kanyang alindog ang lalaki, kaya't mistula itong nabato-balani sa pagkakatitig sa kanya. Matandang hitad, aniya sa sarili, binigyan ng matamis ng ngiti ang panot na lalaki. Naku, pasensya na ho ma'am, akala ko ho kasi si Angel Locsin na yung kaharap ko. Nahihiyang napakamot ng batok na wika nito. Rayleigh posted a sweet smile on her lips. Palabiro ho pala kayo kuya, lalo pa niyang ginandahan ng pagkakangiti. Kahit ang totoo ay gusto na niyang tuodin sa klase ng mga titig nito sa katawan niya. Manyakis. Nakasuot lamang kasi siya ng summer swimsuit na pinatungan ng life vest. Isiningit pa roon ng baril na gagamitin niya. Lutang na lutang ang maputi at makinis niyang hita. Hindi niya ito masisisi kung makuha man niya ang atensyon ng lalaki. Hahayaan na lamang niya itong busugin ng mga mata sa pagkakatitig sa kanyang katawan. Hindi naman niya ito muling makikita pa. Sumunod po kayo sa akin ma'am. Magalang na wika nito. Nagpatianod naman na sumunod dito si Rayleigh. Her heart beat so fast inside her chest. Kaya nga, nag-iisip pa siya. Kaya ba niyang dungisan ang sariling mga kamay para maipaghiganti ang kapatid? Makakaya ba niyang kitilin ang buhay ng lalaking nanakit sa puso ng ate niya? She took a deep breath as she walked towards the boat. Hindi siya pwedeng umatras gayong abot kamay niya na ito. Ano man na mangyari, kailangan niya magtagumpay. Pagdakay, magkasunod na putok ng baril, kasunod ng palahaw na sigaw ng isang parak. Hinahabol na mga ito ang dalawang lalaking may hawak-hawak na itim na bag. Halatang mga tulisan. Kinutuban siya ng hindi maganda nang mabatid na patungo sa direksyon nila ang mga ito. Shit, masasakay siya ng lansya nang biglang magpaputok ang isa sa mga kawatan. Tigil, tumigil ka. Malakas na sigaw ng lalaki habang tinututukan siya ng barel. Baba, mariing utos pa nito sa kanya. Damn it, lihim na napamura si Rayleigh na mabilis na tumalima sa utos nito. Lumapit ka rito, bilisan mo. Hindi na ako humaandalaga sa bilis ng mga pangyayari. Huwag kayong magpapaputok kung ayaw niyong basagin ko ang sentido ng babaeng to. Panakot na sabi ng lalaking may hawak-hawak sa kanya. Nagkatinginan naman ng 3 pulis. Itapon niyo sa tubig ang baril niyo. Utos ng isang magnanakaw. Galit man ay walang nagawa mga pulis kung hindi ang sumunod sa mga ito. Mahalaga para sa kanila ang buhay ng sinumang sibilyan. Sininyasan ng lalaking may hawak sa kanya ang kasama nito na paanda rin ng speedboat. Sakay ka na pare. Tawag dito ng isa. Hinagod muna ng lalaki ang kabuuan niya bago nagsalita. Sa isang lansya ka sumakay. Sagot nito sa kasama. Isama natin si Miss Beautiful, pampainit sa malamig na simoy ng hangin. Nakangising wika nito. Nagimbal siya sa sinabing iyon ng lalaki. Nagpupumigla siya ngunit malaki ang pangangatawan ng lalaki at higit na malakas kumpara sa kanya. Kahit kailan talaga aktibo ang kamanyakan mo. Segunda ng kasama nito pero wala rin namang nagawa ng huli. Sakay, utos ng lalaki sa kanya. Ikaw ang magmaneho. Marahas na ulit nito. Itinutok pa ang dulo ng baril sa ulo niya. Malikot ang mga matang tumalima na lamang siya. Maingat na kinapa ang baril sa lifeguard jacket. Maaga yatang madudungisan ng dugo ang kamay niya. Naisa sa loob niya na bago ipinaandar ang speedboat. San kita ihahatid? Panatag na tanong niya sa lalaki. Bagamat nasisindak siya sa maaaring gawin nito sa kanya, ay sinikap niya maging formal at huwag magpahalata ng pagkatakot dito. Sa halip na sumagot, ang nalilibog na lalaki idinilaan nito ang batok niya. Diring-diri naman siya sa ginagawang iyon ng kriminal na magnanakaw. Sundan mo lang ang kasama ko. Anitong hinihipo pa ang nakatambad na hita ng dalaga. Baka gusto mong itabi muna tayo ng magparaos.
Question nito dito. Kailangan niyang pakisamahan ang lalaki kahit halos pati bituka niya ninanais ng lumabas sa baho ng hininga nito. Nangingislap naman ang mga matang umisi ang tulisan. Gustong-gusto nito ang sinasabi niyang iyon. Pag sinuswerte nga naman bukod sa maganda, mabango at malambot pa, mapagbigay pa, takam na takam salita niya ng lalaki. Hindi nakapagtimpi at hinipo ang kabilang dibdib niya. Ngit-ngit at naniningkit ang mga mata niya sa ginawang iyon ng lalaki. Tampalasan. Siya, na never been touched ay basta na lamang hihipuan ng damuhong hudyong hublong na ito. Hindi na siya nakapagtimpi at binigyan ng ubod lakas na siko ang panga ng lalaki. Naging dahilan iyon upang mapahiyaw ito sa sakit dahil sa tinamong sugat mula sa babaeng bihag. Tumilapon pati na rin ang pustiso nito sa tubig. Mas lalo siyang nandiri sa pinakatitigan ng magaspang na mukha ng lalaki. Hindi niya magawa ang magpapaangkin sa lalaking ito. Leche ka! Sigaw nito sa kanya na hinila ang buhok niya at tinutukan siya ng baril. Easy boy, nabigla lang ako. May kiliti ako sa parteng hinawakan mo Ani niyang pinalambot ang boses kahit pa naman diring-diri na siya. Kailangan niyang utakan ang lalaking gutom sa makamundong ligaya para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya makapapayag na madungisan ang kanyang dangal at mas lalong hindi siya pwedeng masawi. Kailangan siya ni Hemi at kailangan pa niyang isakatuparan ang kanyang misyon. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga pulis. Kaagad naman lumambot ang mukha ng lalaki na halatang kumbinsido. Nadala sa malambing na tinig niya. Sige, ikanan mo sa parteng yon. Muling utos niya sa kanya. Tumalima naman siya na palihim na dinoble check sa dibdib ang baril niya. Pero nanlumo siya ng mapagtantong may mga kasamang dalawang magnanakaw mula sa likod na resort. Ang ipinagtataka pa niya ay sakay na mamahaling yate ang mga ito. Posible kayang hindi lang basta magnanakaw ang mga ito? Namumukhaan rin niya ang isang lalaking prenteng nakaupo sa harapan. Ito ang nakabunggo niya sa labi kaninang umaga. At sa hilat siya ng pagbumukha nito, ay marahil pinuno ito ng mga kriminal. Pinanlakihan ng mga mata, dinagsa ng kaba ang dibdib niya. Nanganganib ang buhay niya sa kamay ng mga ito. Anong gagawin niya ngayon? Paano na ang pamangkin niya kapag nawala siya? Paano na ang paghihiganti niya sa isang Achilles Chavez? Karma ba ito sa kanya? Ang aga naman. Sari-saring emosyon ang sumasagi sa kanyang diwa ng mga sandaling iyon. Subalit isa lang ang alam niyang kasagutan sa mga iyon. Hindi siya pwedeng masawi. Payapang pinagmasdan ni Achilles ang resort na pag-aari ng kanilang angkan sakay ng sarili niyang yate. Alam niyang may paparating na bagyo sa gabing iyon, subalit hindi siya nagpaawat kahit tutol ang kanyang ina. He took a deep breath habang sinasariwa ang masasayang alaala magkasama sila ng dating nobya. Naroon pa rin ang sakit na iniukit nito sa puso niya at nabuo niyang pagkatao. Ngunit kaagad din siyang nagpatiimbagang nang maalala ang pagtataksil ng dating kasintahan. Maliban sa puot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib, ay wala na siyang makapangdamdamin para sa dating katipan. Wala na rin siyang tiwala sa sino mang babaeng makikilala niya. Tuluyan na nga kayang matapos ang paghahangad ni Achilles na makatagpo ng tamang babae para sa kanya dahil sa sakit at kabiguan sa pag-ibig na kanyang naranasan? Paano nga kaya kung biglang may dadating na panibagong babae na magpapahulog sa puso ng isang mayaman at bilyonaryong katulad niya? Abangan natin ang mga kapanapanabik pa na tagpo na ating ibabahagi sa kwentong ito bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.